Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Silver Voice TV. Naghahatid po sa inyo ng mga balanseng balita dito po sa mundo ng boxing, mga kaibigan. Meron po tayong sasagutin na isang video, mga kaibigan. Galing po sa ating dating kaibigan na si Pau Salud, mga kaibigan. Ano? At ang kanya pong huling upload ay sinasabi niya po na siya daw po ay sigurado na mananalo daw po itong boksingerong si Nonito Donaire Jr. dahil ito po ay may inamin sa kanya. Okay. Mga kaibigan, kagaya po ng una natin pong prediksyon sa laban po na yan sa pagitan ni Nonito Donaire at Alejandro Santiago Barrios na atin pong sinalaysay na sa akin pong palagay mananaig po ang 27 anyos mas bata na Mexicano na si Alejandro Santiago Barrios versus dito po sa old legend ng Pilipinas na si Nonito Donaire Jr. Mga kaibigan, marami pong nagduda. Kabilang na po dyan ang ating pong dating kaibigan na si Pau Salud ng Pauka Sports, mga kaibigan. Ngunit, matapos nga pong maglabas ng pahayag ang ating pong mga idolo sa larangan po ng pag-aanalisa sa mundo ng boxing na si attorney Ed Tolentino at ito pong si Maestro JM Siasat na kung saan sinasabi po nila ay delikado di umano si Champ Nonito Donaire dito sa Mexicanong si Alejandro Santiago Barrios sa napakaraming aspeto. Mas bata, mas gutom, meron ding mas magandang depensa at magandang opensa at yung activity po, mga kaibigan. Ito po ang kanilang mga pamantayan kung bakit para sa kanila mananalo po itong si Alejandro Santiago Barrios. Ika po ni Attorney Ed Tolentino dapat, at ako po ay sumasang-ayon doon, kung ito'y matatalo o mananockout ni Nonito Donaire Jr. ng early rounds, let's say first round to 6th round, may pagkakataon po siyang talunin si Alejandro Santiago Barrios. Ngunit, kapag ang laban po ay umabot ng 7 rounds pataas, considering the fact na may edad na po itong si Nonito Donaire Jr. at 40 years old, mga kaibigan, sa tingin po natin ay hindi na po siya makakasabay pa sa high pace na laro ni Alejandro Santiago Barrios. Okay? So ito pong mga pamantayan po na ito ay yung tinatawag nating factual. Okay? Nilatag po yan, may mga factors to consider, age, yung uri ng laro, ano yung mga ginagamit, gumagamit pa ba ng footwork o hindi na, nag-depreciate ba yung laro o hindi ng magkabilang panig. Hindi po tayo babase sa kung anong sinabi nito kasi subjective po yan. Dapat po pipili po tayo ng sa tingin natin kung sino magwawagi base po sa ilalatag po sa ating mga pamantayan. Ayan po, hindi po dahil sa... Kasi may inamin sa akin si ganito na ang gagawin niya daw po ay sipag at huwag manggigigil sa laban. Narinig na po din natin yan. Magkakaroon tayo ng konting editorial ho dito. Narinig ko na din ho yan nung si Nonito Donaire po ay kinalaban si Naoya Inoue sa pangalawang pagkakataon. Sabi niya mas magiging pasensyoso, hindi manggigigil kapag po siya tinamaan na hindi po siya manggigigil. Akin na po yung narinig, at yun ang aking inasahan nung pangalawang paglalaban ni Naoya Inoue. Mga kaibigan, kaya nga lang po, yung huling laban ni Champ Nonito Donaire Jr. Alam naman po nating lahat, knockout po siya dahil siya po ay, sabi nga nila, nanggigil daw. Kapatid na Pau Salud, pipili ka, okay, ng mga salita bago ka magbitiw ng kahit anumang pahayag dito sa social media, mga kaibigan. Kasi itong mga ganitong katagaang nagpapababa din ng imahe ng kung sino man dito sa atin kapag ka nagsasalita tayo base lamang sa kung sinong sinabi, sa anong sinabi nito, anong nararamdaman natin nung sinabi. Hindi, ilatag mo, kailangan meron kang batayan. Maniniwala ang mga eksperto at mga lihitimo din sa'yo. Mga kaibigan, hindi pa rin po ako nagbabago ng aking pananaw, mga kaibigan, na disregard po natin, mga kaibigan, lahat po ng mga issues, lahat ng mga beef o anuman. Sa akin pong honest opinion, mga kaibigan, ito pong si Alejandro Santiago Barrios talaga magwawagi. Okay? Kung ikaw ay naniniwala, Pau Salud, na magwawagi si Nonito Donaire Jr., latagan mo kami ng facts. Latagan mo kami ng mga pointers kung bakit siya ang mananalo. Okay? Ako po, inaamin ko, mananalo siya. Mananalo siya early rounds kung mananockout niya si Alejandro Santiago Barrios. But, I will agree to the statement of Attorney Ed Tolentino na kapag ito ay humantong sa ika-7
At ika-12 round, I don't think he can cope up with the high-pacing game of Alejandro Santiago Barrios. Comment down below, ano po sa tingin nyo mga kaibigan? Silver Voice TV, magandang hapon po sa inyo lahat. And shoutout Manila Kingpin for my Tank Davis shirt. Peace.